Magandang gabi na umaulan sa mga kababayan ko. Sana po nasa ligtas kayo na kalagayan. I just hope that the rain will stop. Anyway, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay patungkol naman po sa yung pagkamatay ng anak ng isang mayaman sa Pilipinas na si Nena Tantuco. May-ari ng Rastans. So, ang issue ay nandun ba talaga sa tabi ni Juan Paulo Tantuco si Lisa Marcos nung nang inaatake si Juan Paulo na mamatay-matay na siya? So, yan ang tanong natin. So, sasagutin natin ito kasi tinatanggi. So, bago natin sasabihin ng tinatanggi, nais ko bibigyan kayo ng konteksto kung ano ang mga istorya patungo sa pagtanggi. Ngayon, ang kwento po rito, noong unang report, March 8, ay nai-report kaagad ng mga vlogger. Wala pong mga news sa Pilipinas ang nag-report na natagpo ang patay ang anak ni Bienvenido Rico Tantuco Jr. at Marina Nena Vargas Tantuco. Natagpuan ng anak nila na sila po ang may-ari ng mga mamahaling mga bilihin yan sa Rastans. Lahat ng mga bilihin na mga original na mga signature mula sa bag hanggang sa lahat na ay nandoon sa kanila na binibili. Ganon sila yumaman sa panahon pa ni Marcos. Ang suspetsa ko nga sila, crony sila ni Ferdinand Marcos Sr. Kasi ang style po ng Marcos na mag-alaga ng isang mga mamayayaman sa panahon na yon ay wala siyang ebidensya pinapakita na pinapapirmahan. Binibigyan niya lang niya basta ng kapital. Ang mga magagaling na mga tao magnegosyo ay binibigyan niya kapital at pinapatakbo niya ng negosyo. Isa diyan sa nagbibiyaya diyan si Eduardo Dandingco Juanco, na patay na sa ngayon, at dahil doon sa pagbiyaya niya, naagaw niya ang San Miguel Corporation. At ang pamamaraan niya doon sa kumita sa Coco Levy, nagpalabas ng batas si Marcos nung araw, Sr., ng batas na pangungulikta ng, pwede mong tawaging buwis, pero hindi siya buwis levy, na sa bawat kilo ng kopra na ibinibenta ay may kinukuha ang pamahalaan. At ang halaga na makukuha po sa bawat kilo ay tinitipon yan. Iniipon para ang pakay ng batas ay para magsasagawa ng pagsasaliksik at pagandahin palalo ang pagtanim ng niyog at para mas marami ang kikitain ng mga nagsasaka ng niyog. Kaya nga tumubo yung nagkaroon tayo ng mga miracle coconut, na maliliit na coconut pero may mga bunga na. Bunga po yan ng pagsasaliksik na ang pundo niyan ay nanggagaling sa Coco Levy. Mula sa pundo ng Coco Levy, nagkakaroon pa ng Coco Federation. At yung pundo sa Coco Levy ay nagawa ng paraan at naipasok yan sa Coco Bank. At si Dandingco Juanco ay nagkaroon ng pagkakataon dahil sa malapit sa kay Marcos Sr., nagkakaroon siya ng panahon na nagkapagkataon na gagamitin yung pera pambili ng share sa San Miguel Beer. San Miguel pala, hindi Beer. Ito naman, isa sa mga beneficiary ng kagandahang loob ni Marcos Sr. ay itong mga Tantuco, yung mga may-ari ng Rastans. Yumaman ito ng yumaman. Tapos, ito yung mga anak niya, si Bienvenido, si Paulo, bata pa ito.
Yung panahon na yon. So, ang grandparents nila, ang talaga kung saan nanggaling ang Rasta sa pangalan, ay nanggaling po kay Gliceria Glicirostia Tantuco. Yan naman po, ang tatay naman po ni Benvenido Rico Tantuco Jr. na si Ambassador Benvenido Tantuco Sr. So, yan pata ang pinaka-umpisa, nag-umpisa. Ngayon, si Benvenido Tantuco Jr. ay may anak na si Juan Paulo Tantuco. At siya po ang CEO, o kung hindi ko makakali, mataas yung pwesto niya sa Rostans Company Corporation. Ay lumalabas adik. Namatay po siya noong March 8. Natagpuan siya, he was pronounced dead by the paramedics team responding to the scene from the Beverly Hills Police Department. 12:05 p.m. o magtatanghali, lampas ng tanghali, 5 minuto noong March 8. Ang March 8, titingnan natin kung anong oras sa Pilipinas. March 8, ang oras ay 12:05 p.m. in Los Angeles. Anong oras sa Pilipinas? Is what time in the Philippines? So yan. Ang oras na yun po sa Pilipinas ay alas 4:05 ng madaling araw ng March 9. So kung alas 4 ng madaling araw ng March 9, kasi may 16-hour time difference. So, ayon naman sa kwento na nilabas ni Attorney Dean Chase, na isang vlogger na doktor, abogado sa Los Angeles, na vlogger din sa Nabisayan, Cebuano speaking, ay nakakuha siya ng kopya ng police report, complete police report. Sa complete police report, na pinakita niya na hindi mo pwede i-edit ang binigay sa kanya. Kundi kailangan may password ka na alam mo ang password ng officer na gumawa ng document. So, ibig sabihin, hindi mo pwede itatamper yung document na punta sa kanya. Kaya pinakita niya, dinemonstrate niya na genuine and authentic ang kanyang document. Kontra sa mga dokumento pinapakita ng Net25, which is available for all. Kasi available for all yon, hindi na kailangan hindi na kailangan ng password. Kasi ako nakahingi rin ako, nakakuha rin ako. So ang sinasabi doon ay natagpuan siyang patay sa room 504 ng Beverly Hilton Hotel. Tapos tumawag po ang hotel lobby sa police department alas 11 na ng magtatanghali ng pitsa 8. Dumating ang responde mga alas 11:30 o 11:32 to be exact. Nang dumating sila, nakita nila na may nagti-chest operation, nag-CPR na mga security personnel ng hotel. At nang dumating ang police, nag-take over ang police, paramedics, at sila nag-CPR. At mahigit 30 minutes nila CPR kasi 12:05 na nila diniklara patay. Yan po ang nangyari. So ngayon, lumalabas kasi noong 10:30 na dumating ang mga pulis, ay patay na po. Wala ng buhay, nadatdan ng pulis na wala ng buhay si Tantuco. Kumbaga, parang hopeless case yung
pagsalba sa kanya, yung attempt na first aid. Hopeless case. So, ibig sabihin, kung patay na siya, hindi naman kaagad-agad namatay ang taong na overdose. Ayon sa kwento sa mga witness na nagkwento sa police report na hawak ni Dean Chase, ay ang mga tao doon na nadatnan, ang asawa ni Paulo Tantoco na si Dinah Arroyo Tantoco. Bali, anak siya ni Iggy Arroyo na kapatid ni Miguel Arroyo. Ilongga, no? Tapos, sinabi doon, ang isa doon ay si Lisa Araneta o Luis Araneta Marcos. At ang pangatlo, babae rin, na si Alexi Miro, na girlfriend kuno ni Sandro Marcos. Ibig sabihin, si Sandro gumagamit. Kung totoo yan, pati girlfriend niya gumagamit. Yan pero pinanindigan ni Dean Chase na totoo yung report. So ngayon, na-establish na ngayon, mula March 8 hanggang ngayon, ay sasabihin na natin na na-discover noong July, kailan bang report dated? LA Medical, LA County, medical report on Paulo Tantoco was released on nirelease ang Medical County Examiner's Report noong July 9, 2025. At tahasang sinabi ron na konfirmado na namatay siya sa coke effects. Accidental overdose ang nilagay. Ngayon, napag-aralan ko po sa research ko, ang paggamit ng cocaine, ma-overdose ka lamang kung injection ang ginagamit mo. So, ibig sabihin, totoo yung report na hawak ni Dean Chase na nagsasabi na may natagpo ang 3 syringe pang-injection. Ang style pala niyang paggamit, lagyan kuno ng tubig, tunawin sa tubig ang cocaine at saka higupin ng injection at saka ibanat mo sa sarili mong ugat. So, iyan lamang ang tanging paraan para ma-overdose sa gamit. Kasi ibang gumagamit, ginagay sa bibig. Iba naman gumagamit, iniinom, sinasabay sa pagkain. Yung iba naman, ini-inhale. So, but the only way na nabasa ko sa research ko na mangyari ang overdose, posible ay yung injection. Kasi wala ng control. Direkta at madali kagad bahay. Yan po. So ngayon, ang premise ko po, ayon sa report ni Dean Chase na nakuha, ay alas 4:45 pa lang ng umaga ay nag-umpisa na ng convulsion si Juan Paulo Tantoco hanggang alas 5 ng 15 ng umaga. Yun na yung nag-convulsion siya intermittent. Siyempre, sino bang gusto na kung ikaw ang asawa mo nandun, gusto niya maligtas ang iyong katawan. So, nakalagay dun sa report na nagsasuggest siya na magtatawag ngayon ng 911. Pinipigilan kuno ni Lisa Araneta Marcos. Sinasabi lang ni Lisa, huwag ka maglala, huwag ka maglala. Kasi ano lang yan, epekto lang yan talaga ng pag gumagamit ka ng kasi nga highly reactive. Kasi nga injection ang gamit. Sa madaling sabi, hindi na tuloy ang tawag. Pero tuloy-tuloy, paulit-ulit ang convulsion. Hanggat sa alas 11 ng umaga, pizza 8 ay hindi na siya gumagalaw. Nang hindi gumagalaw, ayon sa report na yun ni Dean Chase na nakuha, saka pa lang sila tumawag sa front desk. At ang front desk ng Hotel Hilton, Beverly Hilton, ay tumawag sa Beverly Police Department. So, iyan ang kwento. Ngayon, dinideny po nila yan.
Nagpalabas pa nga sila na fake news. So, dinideny. So, karon ibig sabihin, pag dinideny, sabihin na natin ngayon, issue. Hindi pa natin makonclude na iyon nga. Pero gagamitan po natin ng logic. Ang logic ko na mag-uumpisa sa ganito, wala namang contest, walang issue, walang kumukontra na cocaine ang dahilan sa pagkamatay by accident, by overdose ni Juan Paulo Tantoco. Wala, no contest po yan. Katotohanan yan. Next, no contest by nature. Evidence coming from the nature of man. Kahit na ma-overdose ka, hindi ka naman mamamatay ka agad. Kahit ma-stroke ka, madala ka lang sa ospital, hindi ka naman mamatay ka agad, basta within 1 hour, madala ka sa ospital. Masasalba ka pa. Kahit sabihin natin ng stroke ay dulot ng overdose, hindi ka pa rin mamatay. Kaya nga, consistent sa human experience o sa habitual life ng tao na nag-overdose, consistent lang yun na mag-convulsion, pabalik-balik. Hanggat sa nawalan ng malay. Hindi na gumalaw. So, ibig sabihin po, mahaba pag-oras. Ngayon, bago yan yung alas 4, may mas maaga pa, 1:00 pa lang na madaling araw, ay nagpapakita na ng sinyalis sa katawan na delikado ang kalagayan ni Paulo Tantoco. Nagsuggest dyan yung asawa niya, malamang ang asawa niya, na tatawag na medical. Pinipigilan pa rin ni Lisa Araneta Marcos Cuno. Well, pwede mo sabihin totoo yun, sapagkat po, logical naman bakit niya pipigilan. Kasi po, pag hindi niya pinigilan, mabibisto ng pulis. Ang tawag ni James, seizure pa ang tawag doon. Mabibisto doon ng pulis na kay bawal din sa California yung cocaine. So mahuhuli sila kung tatawag sila ng pulis. Kasi high nga sila. So ngayon, ganito na lang pag-usapan natin. So kung wala ba talaga si Lisa doon? Kung wala siya doon, ang logic ko po ay ganito. Kung wala si Lisa Araneta Marcos doon, ang asawa ni Juan Paulo Tantoco ay secretary ni Lisa. Social secretary na dapat katabi siya lagi ni Lisa. So kung wala si Lisa, dapat wala din ang asawa niya. So, ibig sabihin, pag wala asawa niya, yun bang dahilan kung bakit walang nakatawag? At kung walang nakatawag ng unang atake, bakit may nakatawag noong 11:30? Kasi kung walang nakatawag, pwede natin sabihin, nag-iisa lang si Paulo Tantoco na tumitira, nag-injection. Kaya lang, 3 ang injection na sirens na nakita. Kung 3 tao ang gumamit ng injection. Isa ba doon si Lisa ang gumamit? Pwede bang gumamit doon asawa ni Tantoco? Na si Dina Arroyo? Anak ni Iggy Arroyo? Pwede bang sabihin na yung girlfriend ni Sandro Marcos? Na si Alexi Miro? Bata pa? Maganda? Yan po ang nakalagay. Gayon, having said that, kayo na maghusga, sigurado po ako, pangatlo pala na punto ko, ay yung pumigil ay isang may makapangyarihan o may moral ascendancy sa mga tao na gusto tumawag. Sino kaya yun? Di, consistent. Hindi ko sinasabi na si Lisa, pero consistent na si Lisa yun. Unang-una, secretary siya ni Lisa, official secretary siya. Social secretary. Tapos, dinala si Paulo doon kasi mister naman siya ng secretary. At ang mag-asawa ay laging magkasama yan. Kung sa hotel, kung lalabas,
At kung tandaan nyo ang mister po, kung gumagamit yan, talaga kung addict siya, at kung siya lang ang addict at hindi alam ng misis niya, siya lang isa magtatago yan sa loob ng CR. So ngayon, kung hindi, pwede ba nangyari na si Paulo lang nandun? Kung pwede mangyari, ibig mo ba sabihin, may dumating alas 11, naabutan siya na ganon siya? I doubt. At saka meron ding CCTV dyan sa hallway. Sigurado ako nakuha na ng pulis yun. At itong pinakahuling sinabi ni Dean Chase, mayroong body camera ang mga pulis na nagresponde. Kasi lahat ng mga pulis sa LA, lalo na sa Beverly Hills Police Department, lahat po sila, pag lumakad sila, may body camera sila lahat. Yon. Kaya ngayon, hindi pa makakalusot si Lisa nito. Kasi magkakaroon siya ng kaso, siyang pumigil, namatay ang tao, ang tawag diyan ay reckless imprudence resulting in homicide. Na ang tawag sa Amerika ay involuntary manslaughter. At kung involuntary manslaughter, kaya nga siguro, iyan dahil andun siya, so point of interest siya ng mga police authorities. Kaya nga, nakalagay pangalan niya doon, ayon sa record ni Dean Chase, na binasa niya, na napakinggan ko, na isa sa point of person of interest ay si Lisa Luis Araneta Marcos. Ang pangalan niya, Luis. So, ang tanong ngayon, kung talagang wala siya kasi dinideny niya, so, sino ngayon ang nagpapatigil para tumawag kaagad ng emergency 911 call? Para malba si Paulo Tantoco? Ano nga naman asawa niya, hindi tatawag. Asawa yun eh. Maliban lang kung may ibang lalaki ng asawa niya. At isa pa, lumalabas pala yung nabasa ko na salita ng nanay. Akala ko, very honest ang nanay. Dinis-on, tinanggi ng nanay na siya may sulat nun. Na kung saan ang sulat na yun, inamin niya na alam niya yung anak niya ay addict. Kasi nga may findings na nga ang LA Medical Examiner eh. Los Angeles Medical Examiner may findings na positive. So ngayon, inamin niya. At sinabi niya roon sa kanyang post sa Facebook na mali-mali pa nga daw ang grammar eh. Na wala daw si Lisa doon at hindi kay Lisa nang galing ang illegal na drugs. Biruin mo yung nanay ni Paulo Tantoco, wala doon sa senaryo. Paano niya masasabi na saan kumuha ng drugs ang anak niya? At paano niya masasabi na hindi kay Lisa Araneta Marcos nang galing ang drugs? Ngayon, may report naman si Marlon Purificacion ay na napanood ko sa kanyang vlog na nagsasabi, nag-segue pala, nag-side trip. Nag-side trip daw si Paulo Tantoco, pumunta ng Miami. At bumili. Kasi sa Miami, maraming mapagbilhan yan. At dinala doon sa hotel. So, yan po. Anyway, yung report pala ni Dean Chase, nagpapakita, kasi pinanindigan niya talaga, kung matapos lamang ang investigasyon, ay pwede nang ilabas ni Dean Chase. Kaya lang, may obligasyon siya sa Beverly Hills Police Department na huwag ibigay ang mga sensitive information. So, ang nilabas na nila ngayon that you can get even through email, nag-email ako, binigyan din ako, ay yung mga for general public consumption lang yun. Hindi nilagay yung ibang mga detalye doon. Pero makikita mo rin, ito ay pakita ko sa inyo. Makikita nyo rin, sa pinadala sa akin, mababasa natin na sinadya ng Beverly Hills Police Department yung ibang informasyon ay hindi ilagay doon sa kanilang binibigay na kopya sa report. Ito po yung
buksan natin ang binigay sa akin na report ng binigay sa akin ng Beverly Hills Police Department. Ito po. So, anyway, hanapin ko lang. Ito po. I-highlight ko. Ito po. Ito po, request for incident report on the death of Juan Paulo Tantuco. Yan ang sulat ko. I-click kong PRL letter. Ito pong binigay nila. Ayan. Buksan natin. Basahin natin sabay-sabay. So, yan po. Nababasa nyo ba? Beverly Hills Police Department. Yan ang binigay sa akin na report. Name, Bertene C. Kausing, address, yan, email address ko, regarding response to California Public Records Act request, Death Investigation Report 25-11805. Dear Bertene C. Kausing, this letter is in response to your request that was made electronically on July 18, 2025, under the California Public Records Act. The request seeks disclosure of a report that occurred on March 8, 2025 under case number 2025-00011-805. The Beverly Hills Police Department has determined that the request, in part, partially lang, 6 copies of public records in BHP disposition. Under the Act, ibig sabihin under the law sa California, BHPD is not required to disclose. Ibig sabihin, pwede nila tanggihan ang records na hiningi. Kapag ito po ay nagtutungkol sa investigation conducted, nakalagay investigations conducted. Ibig sabihin, under investigation pa kasi ito, yung kaso ni Paulo Tantuco, kaya hindi pa nila pinapadisclose ang mga informasyon patungkol sa investigation. Bagkus, ang binigay sa akin po ay general report. So, ibig sabihin, not required to disclose any records of complaints to or investigations conducted by or records of intelligence information or security procedures of the Office of the Attorney General and the Department of Justice, the Office of Emergency Services and any state or local police agency, or any investigatory or security files compiled by any other state or local agency for correctional, law enforcement, or licensing purposes. The records sought in the request of Kausing fall under this exemption and therefore will not be disclosed. Klaro, ayaw nila i-disclose sa akin yung mga records na hinanap. Pero sinasabi niya, ang the only way na maibibigay ng impormasyon ay ganito: crime incident, death investigation. Location of incident, 9876 Wilshire Boulevard, room 504, Beverly Hills, California, the Beverly Hilton. Reported date time, March 8, 2025, 11:32 a.m. Date time of incident, 11:32 a.m. So, victim, age, Juan Paulo Tantuco, 44 years old. Summary of incident, on Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measure and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. If you should have any questions, please feel free to contact me. Sincerely, Donna Corsi, badge number 826, Record Supervisor. For Patricia Takyas, Interim Records Manager, Custodian of Records. So nakita nyo? Yan po ang report. Ngayon, gusto ko lang, ay 30 minutes, 28 minutes na pala tayo. So yan lang po ang puntos ko dito. At least nakita ninyo na
Hindi fake news yan. Ang tanong na lang natin, kung tinatanggi, igalang natin ang pagtanggi nila ni Lisa. Huwag natin sabihin muna na pagsisinungaling. Although, kasinungalingan na yan kung ikumpara mo sa report ni Dean Chase. Ni Attorney Dean Chase. Sige, magtawag ako, no? Kayo na lang ayaw ko magkano. Pero kung ako, conclusion ko po, ay nandun siya. Kayo na, kung ano conclusion nyo, kung nandun ba siya, wala. It's up to you. That is not important now. Maghanap pa tayo ng mas matinding ebidensya. Let us give the benefit of the doubt to Lisa Marcos. Jusber Regala Luban, stop vlogging kung wa na kay sense. Ay, you are obviously a BBM lover. Kwenta talaga, Jusber Regala, lumilitaw ka lang kung ang vlog ko ay patungkol dito. So talagang BBM talaga ka loyalista. May hirap sa Pilipinas, kaya nasisira Pilipinas eh. Dahil sa mga loyalista. Huwag kayo maging loyalista na BBM, loyalista na DDS. Kung ano man, mamili kayo kung ano ang tama. Ha? Okay? Ganun lang ho kasimple. So Marites Gutierrez, tapo sa na yan, ipaulit na naman. Tapos na bala. Ay, siyempre, dapat ulitin po kasi nagbingi-bingian po, Marites. Pasensya ka na, ha? Si Imordibal, shout out po dyan sa La Union. Si Arriba, Pilipinas. Prime Day. Fake news yan. Ay, sinasabi mo lang fake news, pero totoo po ito. Unang-una, Prime Day, wala ka namang ebidensya kung anong fake, anong hindi fake. Kaya you have no right to say na fake, di ba? At hindi po yan edited. Ay, nako. Pasensyahan na lang kita kasi hindi mo alam ang iyong sinasabi. Si ATC Junior, March 9, 0305. Pero na-search ko, 0405, hindi 0305. So ngayon, tinatanong ko lang yan kasi nagkiklaim si Lisa Araneta Marcos na narito na siya sa Pilipinas noong alas 5 ng madaling araw sa dito sa Pilipinas, March 10. So kung March 10 is alas 5, sabihin alas 4, ibig sabihin po, March 9, doon ay 11, mga 11:30, mga 11 o'clock ng March 9 sa dapat ang equivalent time niya is 11 o'clock ng umaga. Yes. Alas 11 ng umaga ng March 9. Okay? So ngayon, kung lumipad pa sa 16 hours, sabihin na 16 hours ang lipad niya. So kung 16 hours siya, i-minus mo, alas 5 ng alas 10 dito, at doon ay March 9, alas 11, so minus 11, which is 00 hours. So tanghali yan, madaling araw yan ng alas 8 ng March 8. So hindi pwede kasi March 8, sabihin natin wala siya doon sa tabi ni wala siya sa tabi ni sa tabi ni Paulo. So March 8 plus 5 hours. So kailangan minus 5. So 12 minus 5, alas 7 ng gabi, March 8, dapat lumipad na mula sa LA si Ginang Marcos. Pwede ba 'yun? March 8. So alas 7 ng gabi ng March 8, dapat umalis na siya. Totoo ba 'yan? Ayun. Pero hindi naman yan ang issue ko ngayon. Ang tanong ko lang, nandun ba talaga sa tabi ni at Paulo Tantoco si Lisa ng himamatyon? Kung tawag sa Bisaya, himamatyon. Kung nang mamamatay-matay na siya. Kaya, Prime DA, ATC, sige, abangan na lang natin ang final result. Pero anyway, opinion ko lang naman yan. Don't begrudge me. Huwag kayong magalit sa akin. Coincidence lang ba na nasa US si BBM ngayon at hindi ko lang alam kung may coincidence diyan. At alam mo, babalik pa siya dapat kagad kasi magsuna pa siya. At bakit? Ang tanong diyan, bakit hindi sumama itong kauna-unahang field trip? Tawag ko sa mga foreign trip ni BBM, field trip eh. Kauna-unahang field trip ni BBM na hindi niya kasama si Lisa. Bakit hindi sinama sa Amerika? Lilibet Campbell.
silent follower here. Dr. Toto, thank you. Thank you, Ma'am Lilibeth Campbell. Deep apostrophe. Kailangan na ilabas ni Dean Chase ang kopya. Pag matapos ang pangako naman si Dean Chase na kung matapos na investigation ng Beverly Hills, ilalabas na niya. ASG opinion, Rustico, Tantoco ang Rustan. Rustico, yan po si Kwan, nanay niya. Rustico o Rustia? Rustia kasi nanay niya eh. Tapos Romel Garcia, magandang gabi po. Dr. Toto. Cesar Hugar, kahit anong gagawin nila, kita na yan sa CCTV ng hotel. At saka matindi, nagbabala si Attorney Dean Chase. Titingnan daw, ilalabas daw yung yung body camera ng mga pulis na rumisponde. At doon mapatunayan na totoo na naabutan na nagkalat sa sahig at sa lamesa ang white powdery substance. At nakita sa coffee table ang isang plastic na transparent na puno ng may laman ng mga 1 kilo siguro na white powdery substance. Tapos tama si SG, si opinion, si Andres Soriano po may-ari. Inagaw lang ni Eduardo Danding Kuangko. Evangeline Marcos. Yes, attorney, lahat ng pamilya daw, according to Binag, kajaming nila noon sa anak ni Kati Binag. Ay, ano bang anak? Yung anak ni Kan. Sige, di bali. Miko Pal. Ay, nako, Toto, anti-Marcos din ako, pero parang pinapanigan mo na ang fake news. Hindi po yun fake news. Maniwala ka sa akin. Huwag ka maniwala sa Malacanang na nagsasabi fake news. Sinasabi ko na nga sa iyo na kinlaro nga mismo ng Beverly Hills Police Department sa report na in-email sa akin. Pinakita ko pa sa inyong email sa akin ng Police Department. So, hindi yun fake. Kasi pinadala sa akin through email. So, sinabi doon na marami silang hindi nilagay na informasyon. Okay? Basta patungkol sa ongoing investigation, hindi pa nila nilagay. So, Gibien, si Sir yung kanina, is the opinion, the real owner, San Miguel, Don Andres Soriano Sr. O nga. GGA Miko Pal, kung nanonood ka ng kaso ni Sian Jan Combs, PDD, plansado, malinis ang police report hanggang di nakatiis ang witness na naawa, nagsabi ng totoo. Ganoon ba? O sige, panoorin ko yung PDD yan. Sorina Habalya, like Dan, salamat po. Ay mag-invite naman kayo ng mga kabigan nyo, mag-invite para dadami po ang sa akin dito na marami tayo dito, mag-usap tayo tungkol sa katotohanan, wala tayong pakialam kung matamaan ng ating kaibigang politiko, basta katotohanan lang at batas ang atin. Tapos si Georgia Patiponia, panic mood na po silang lahat, okay, tama po kayo. Queen Strawberry, Alexa Mero, yan ang pangalan ng girlfriend ni Sandro Marcos. So, Tiza Miguel, 3 sirens, ibig sabihin, 3 sila gumagamit. Si Kokak, Dina, Paulo. Yun nga, alangan naman alangan naman ang girlfriend ni Sandro kasi bata pa yun. Ronnie Limbog, Dr. To, umamin na asawa ni Paulo Tantoco na gumamit talaga ng cocaine kaya na overdose. Ang nakabasa ko lang yung pag-amin ko noon ng nanay niya. Oliver Richard Lucanas, baka nag-jamming yung 3 sa loob. Bakit walang CCTV footage? Nalabas ang CCTV footage po sa labas ng hotel. Bawal po sa loob ng hotel room. Kaya sa labas ng hotel room lang. ATC Junior, Miko Paul, bakit hindi kasuhan si Dean Chase ng defamation at falsification? Ibig sabihin may hawak kasing dokumento, takot sila. Tiza Miguel, yung mga pulis may body cam. Ilalabas ka daw ang body cam eh. Sorina Habalya, ang magdidetermine isasabitin ng pulis doon sa grand jury. Ang grand jury ng California ang magdesisyon kung kakasuhan si Lisa Araneta Marcos o hindi. Kagaya ng nangyari kay Kibuloy, grand jury ng California ang kumaso sa kanya. Johnny Muslares, tama kayo, Tony Kausing, my idol. Salamat po sa pag-idolo niyo sa akin. Pero kung magkamali man ako, huwag niyo pa akong iduluhin.
tirahin niyo po ako. Cesar Hugar, ito sa daming artista sa kasama nila, wala man lang umimik kahit, pakasama pa si Jinggoy doon, artista na senador. Kasama rin si Heart Evangelista siguro kasi nandun si Chase Escudero. Oliver Richard Lucana, na may makapaglabas ng CCTV footage. Gregorio Babaran, good evening po, Attorney Dr. Toto Kausing, PH. Tapos SN, good morning po. Si Ma'am Pyra Lucas, may report na sa US Police, nakuha ng Billionaire News. Let him rest in peace. Ganun ba? Meron nakuha bang? Wala pa naman, di pa tapos ata yung ng investigasyon. Overdose na nga ang kinamatay. Kung mahirap lang dyan, kung ma-deny na naman ang resulta ng pagkamatay, ay ang gusto nila, alam mo, Ma'am Pyra, hindi pwede naman hindi tayo makialam dyan. Kasi ang ginamit nilang pamasahe doon, pera ng gobyerno, kasi official event yun, Manila International Film Festival, official event na inatina ng First Lady. Pera ng Pilipinas ang ginastos. Kaya dapat sila managot. Hindi pwede mag-claim ng privacy ang pamilya ni Tantuco. Anonsi, magsalita, mag-witness nga po at hair drug test. Yun na nga lang ang pinakamatindi. Kung talagang hindi sila gumagamit, yung hair follicle, pinaka-the best proof. ATC Junior, persons of interest has been redacted. O yun. Bobby Cortez, good evening, Dr. Toto Kausing, more power, Gregorio Babaran, SN, pwede bang i-require ang mga tao kasama ni Paulo ng mandatory drug testing? Nasa American law yan, kung anong gusto nila. Drawback, Bibranyo, magkaroon ng overdose sa cocaine dahil sa fentanyl mixing. Ganun ba? May fentanyl pala yun, ha? Miriam, Marians Forever. Para sa akin, idol, hair follicle test lahat kasama nandun na araw kung kailan. Lahat, pati mga live streamers, mga vloggers, dapat nandun, mag-cover, hair follicle test. Drawback, Vibranium, pwede bang pure grade ang nakuha nila at di kinaya, Paulo? Kaya nga, ginamit ang sirens, eh. So, injection. Mel-in SJ, grabe, pulburon, salad ang ginawa. Thomas Isplana, gandang gabi, Dr. Toto. Shout out sa mga nagpa-follicle drug test. Junar Plaga. Brad, Junar. Good evening, Brad. God bless you. God bless you too, dyan sa El Salvador City, sa Misamis Oriental. GBNS Minotaur. Totoo yan, time na pumaputok yung mga namatay. Nanood ako sa live ni Lisa. Ganon. Rafael Cesar, keep up the good work. Dr. Toto Kasing, God bless you. Good heart. Arlene Dones, galing niyo po talaga sa batas. Salamat po. Anonsi, head drug test po ang kasama sa hotel na connect sa krimen. Melinis G. Singapore engineer, ngayon na umami na silang gumagamit na nasa presidential office, hayaan na lang ba nung YP na magtatrabaho pa rin sa gobyerno? Dapat hindi na siya magtrabaho kay Lisa. Prime DA, Net 25, humingi ng police report at tinalakay na yan nila. Mali naman ng Net 25. Napakabayas talaga nila. Ito, pinakita kong report ko, ha. Klaro na sinabi ng Beverly Hills Police District Department na may tinago silang informasyon na hindi nila pwedeng ibigay at iyan po, isa sa dahilan ay may investigasyon pa na ginagawa. Thomas Esplana, malamang kasi kung wala na siya doon, dapat nadala agad sa ospital kasi walang pumigil. Yan. Siyempre, bakit mo pipigilan? Kasi baka mabisto ng pulis. So, Jenny Bumaga, throwback picture yon, wala ka-Girl Scout. Hopscotch at 5.5. Lalabas din ang katotohanan hanggang mangyari kung ano nangyari kay Paulo. Bill SG, SG, mag-like naman kayo sa live engineer kasi malaking tulong siya sa channel nyo. Black Hat, paano naging fake news? Detalyado ang balita. Si Auntie Claire na ang fake news. Okay, pakiusap lang, no? I-like nyo naman ako at malaking bagay na malaking tulong na sa akin yan. Alam ni Ma'am Pyra yan kung bakit malaking tulong ang kailangan natin. Hindi po ako maka-attend ng hearing kasi wala akong kikitain dahil disbarred ako ng Supreme Court. So, Arlene Donis, dapat open mind tayo. Makinig, manood kay Dr. Kasing, yun lang. Salamat po. DJ, mapaandon po si FLO, wala. Mayroon na hindi na madi-deny. May staff ang presidente na user.
Eduardo Ruiz, sino kayong staff na user? Eduardo Ruiz, idol, dapat mga Duterte sister and brothers ang nagpa-drug test na po mga sila ni Sara. Tingnan nyo, i-search nyo, meron na po silang drug test at negative sila lahat. Pero hindi naman ibig sabihin na kung negative sa drug test ay hindi involved sa droga, ha? Ganun lang yan. Ibig sabihin, it doesn't mean to say that if you're negative, you are not involved with drugs. Pwede kayo ma-involve at kayo po ay nagbebenta. So, Jorim, naimbag nga Rabim, Kabsat ko sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa La Union, sa Pangasinan, na-miss ko na yung Ilocos Sur, sa vegan. Namimiss ko na mag-dinner doon. Hair follicle na lahat, Anonsi, wala na si FL, wala na sa Pilipinas, na buhay na sa PT. Leonard Oliveros, maayong gabi, Dr. Toto. Gold PG, shout out attorney, watching from Barcelona, Spain. Ano ngayon, umaga ba dyan? Umaga na, buenas dias, o buenas tardes, o buenas noches. Gold PG. DJ, umami na si Dina na ang user siya. Okay? So, gano'n na lamang po at magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Abangan ang pagbabalik ko, may ikikwento naman tayo. Malaking kwento to.